Sa madaling salita, ito ay tungkol sa pulisya ng pagbabudget. Isinasaad din sa aklat ni Balitaw et al. 2014, ang patakarang ito ay tumutukoy sa paggasta at pagbubuwis ng pamahalaan upang mabago ang paggalaw ng ekonomiya. Simula pa noong Great Depression, nabuo ang paniniwalang ang pamahalaan ay may kakayahan na mapanatili ang kaayusan ng ekonomiya. Sa isang banda, may malaking kontribusyon upang masiguro ang pagsasaayos ng isang ekonomiya. Ayon kay Keynes, halimbawa ay makapagpapasigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng resources ayon sa pinakamataas na matatamo. May dalawang parang ginagamit upang mapangasiwaan ang paggamit ng pondo. Una, expansionary fiscal policy. Pangalawa, constructionary fiscal policy. Unahin muna natin ang expansionary fiscal policy. Ano ang expansionary fiscal policy? Ito ay sinasagawa ng pamahalaan upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Ipinapakita sa kondisyong ito na ang kabuuang output ay mababa dahil hindi nagamit lahat ang resources. Karaniwang di mababa ang pangkalahatang demand magdudulot sa ganitong sitwasyon. Mataas ang kawalan ng trabaho at makabang pamahalaan. Upang matugunan ang ganitong sitwasyon, ang pamahalaan ay nagpatupad ng mga desisyon upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya. Karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng paggasta sa mga proyektong pamahalaan o pagbaba sa buwis. Dahil dito, nagkakaroon ang mamamayan ng maraming trabaho na may mas malaking kita. Isinasagawa ng pamahalaan upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Nagdudulot rin po ito ng mataas na kawalan ng trabaho at mababang buwis para sa pamahalaan. Gumagawa rin ng paraan ang pamahalaan upang mapababa ang buwis, lalo na sa panahong ang pribadong sektor ay mahina. Dahil dito, ang mga mamamayan ay nagkakaroon ng trabaho at mas malaking ang kita. Sa bahagi ng bahay kalakal, lumalaki rin ang kanilang kita sa bawat paggastos ng pamahalaan. Nagdudulot ito ng mas malaking kabuuang kita sa bansa. Ganito rin ang epekto ng pagbaba ng buwis. Higit na malaki ang ipanggagastos ng mga sambayanan dahil sa kita mula sa buwis, at siya namang tataas ang kabuuang demand. Sa bahay kalakal, lumalaki rin ang kanilang kita sa bawat paggastos ng pamahalaan. Nagdudulot po ito ng malaking paggasta. Ano naman ang constructionary fiscal policy? Ito naman ang paraan na ipinapatupad ng pamahalaan kung nasa bingit ng pagtaas ang pangkalahatang presyo sa ekonomiya. Karaniwang nagaganap ito kapag lubhang masigla ang ekonomiya na maaaring magdulot ng overheat economy na mayroong mataas na pangkalahatang output at employment. Sa ganitong sitwasyon, hinihila pataas ang pangkalahatang demand at sinasabayan ng insentibo naman ang namumuhunan upang patuloy na magdagdag ng produksyon. Magdudulot ito ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ekonomiya. Ang pamahalaan ay maaaring magbawas ng mga gastusin upang mahila pababa ang kabuuang demand. Ang constructionary fiscal policy ipinapatupad ng pamahalaan kapag nasa bingit ng pagtaas ang pangkalahatang presyo sa ekonomiya. Ito ay nagaganap kapag magasta ang ekonomiya sa bansa na maaaring magdulot ng overheat economies. Sa ganitong sitwasyon, ang pamahalaan ay maaaring magbawas ng gastusin upang
upang mahila pababa ang demand. At sa pagbagsak ng demand, hinihila ang produksyon dahil mawawala ang insentibo ang bahay kalakal. Sa pagbagsak ng demand at hihina ang produksyon, magdudulot ito ng pagbagal ng ekonomiya dahil liliit ang pangkalahatang kita. Ganito din ang maaaring mangyari kapag nagtaas ang pamahalaan. Nagbuwis, mapipilitan ang mga manggagawa magbawas ng kanilang gastusin. Ito ang dalawang paraan sa ilalim ng patakarang piskal ng pamahalaan upang maibalik sa normal na direksyon ang ekonomiya. Pagbaba ng demand at production. Ang pagbaba ng demand ay humahantong sa pagbaba rin ng production. Nagreresulta ito sa pagbaba ng kabuuang kita na nagpapabagal sa ekonomiya. Pagtaas ng buwis. Kung magtataas ng buwis ang pamahalaan, mapipilitang bawasan ng mga manggagawa ang kanilang paggastos. Ang pagbawas na ito sa paggastos ay nagpapabagal din sa ekonomiya. Kahalagahan ng papel na ginagampanan ng pamahalaan. Kaugnayan ng mga patakarang pisikal na ipinapatupad nito. Batay sa paniniwala na ang pamahalaan ay isang mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya. Ang papel ng pamahalaan ay magtakda ng mga patakaran na maghatid ng isang kondisyon na maunlad at matiwasay na ekonomiya. Karaniwang nagsasagawa ng ilang paraan ang pamamahala ng maayos. Ang sabi dito, ang kalagahan ng patakarang piskal sa pag-impluwensya sa ekonomiya. Binibigyan din nito ng ang papel ng patakarang piskal ay napakahalaga sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya. Pinapakita ng teksto na ang mga aksyon ng pamahalaan tulad ng pag-aayos ng buwis at paggagastos ay may malaking epekto na pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya. Sa esensya, ang argumento nito ay ang epektibong patakarang piskal ay napakahalaga para sa isang malusog na ekonomiya. Kapag mataas ang paggastos ng pamahalaan, ay nagpapasigla sa matamlay na ekonomiya. Kapag maabot ng ekonomiya ang pinakamataas na antas ng empleyo, overheat economy, karaniwang pinapatupad ng pamahalaan upang bumagal ang budget. Pambansang budget at paggasta ng pamahalaan. Ang pambansang budget ay kabuoang planong maaaring paggastusin ng pamahalaan. Ito rin nagpapakita ng magkano nila ang pondo ng pamahalaan. Kung ang kita ng pamahalaan ay pantay sa paggastusin nito isang taon, masasabing balanse ang budget. Dapat tandaan, paghanda ng pambansang budget. Parang paghanda ng budget. Number 1, nagpapalabas ng pambansang budget at paggasta ng pamahalaan. Ang pambansang budget ay kabuoang planong maaaring paggastusin ng pamahalaan. Ito rin nagpapakita ng magkano nila ang pondo ng pamahalaan.
Kung ang kita ng pamahalaan ay pantay sa paggastusin nito isang taon, masasabing balanse ang budget. Kami po ang Group 4. Kapag mataas ang paggastos ng pamahalaan, ay nagpapasigla sa matamlay na ekonomiya. Kapag maabit ng ekonomiya ang pinakamataas na antas ng empleyo, overheat economy, karaniwang pinapatupad ng pamahalaan upang bumagal ang budget. Dapat tandaan, paghanda ng pambansang budget. Para ang paghanda ng budget. Number 1. Nagpapalabas ng budget call ang Department of Budget and Management. Sa lahat ng ahensya, isinasaad sa budget call ang hangganan ng pambansang budget. Kabilang ang kabuang paggasta, ang tamang dapat gugulin ng budget, at ang inasaang malilikom. Ang mga hangganang ito ay batay sa pagtaya ng Department Budget Coordination Committee. Ang salaping pumasok sa makabang ng bayan ay parehong halaga ng ginastos. Ang pamahalaan ay samantala nagkaroon ng deposit sa budget deficit, kapag mas malaki ang paggasta ng pamahalaan kausap sa pondo nito. Nangunguhulugang na mas malaki ang halaga ng salapi nang lumabas kaysa pumasok. Nagkaroon ng surplus sa budget surplus. Pambansang budget at paggasta ng pamahalaan. Ang pambansang budget ay kabuang planong maaaring paggastusin ng pamahalaan. Ito rin nagpapakita ng magkano nila ang pondo ng pamahalaan. Kung ang kita ng pamahalaan ay pantay sa paggastusin nito isang taon, masasabing balanse ang budget. Ang salaping pumasok sa makabang ng bayan ay parehong halaga ng ginastos. Ang pamahalaan ay samantala nagkaroon ng deposit sa budget deficit, kapag mas malaki ang paggasta ng pamahalaan kausap sa pondo nito. Nangunguhulugang na mas malaki ang halaga ng salapi nang lumabas kaysa pumasok. Nagkaroon ng surplus sa budget surplus. Number 2. Hinikayat ng partisipasyon ng mga civil society organization at iba pang stakeholder. Ito ay tinutukoy sa participatory o bottom-up budgeting. Number 3. Ipagtanggol ang bawat ahensya ng kanilang panukalang budget sa DBM, pag-aralan ng DBM. Number 4. Ang DBM ay nag-aaralan ng isang exclusive review board ng binubuong kalihim ng DBM at mga nakataad na opisyal sa pamahalaan. Number 5. Binubuo ng DBM ang National Expenditure Program NEP bilang panuklang pambansang budget ayon sa Exclusive Review Board. Number 6. Inaharap sa panulo ng bansa ng NEP upang ilinangin. Number 7. Titipunin ng DBM ang mga dokumenteng bubuo sa President Budget. Kabilang narito ang NEP at ito ay isusumite sa Kongreso bilang general.
Ang salaping pumasok sa makabang ng bayan ay parehong halaga ng ginastos. Ang pamahalaan ay samantala nagkaroon ng deposit sa budget deficit, upang mas malaki ang paggasta ng pamahalaan kausap sa pondo nito. Nangunguhulugang na mas malaki ang halaga ng salapi nang lumabas kaysa pumasok. Nagkaroon ng surplus sa budget surplus. Kami po ang Group 4. Kapag mataas ang paggastos ng pamahalaan, ay nagpapasigla sa matamlay na ekonomiya. Kapag maabit ng ekonomiya ang pinakamataas na antas ng empleyo, overheat economy, karaniwang pinapatupad ng pamahalaan upang bumagal ang budget. Dapat tandaan, paghanda ng pambansang budget. Para ang paghanda ng budget. Number 1. Nagpapalabas ng budget call ang Department of Budget and Management. Sa lahat ng ahensya, isinasaad sa budget call ang hangganan ng pambansang budget. Kabilang ang kabuang paggasta, ang tamang dapat gugulin ng budget, at ang inasaang malilikom. Ang mga hangganang ito ay batay sa pagtaya ng Department Budget Coordination Committee. Dapat tandaan, paghanda ng pambansang budget. Para ang paghanda ng budget. Number 1. Nagpapalabas ng budget call ang Department of Budget and Management. Sa lahat ng ahensya, isinasaad sa budget call ang hangganan ng pambansang budget. Kabilang ang kabuang paggasta, ang tamang dapat gugulin ng budget, at ang inasaang malilikom. Ang mga hangganang ito ay batay sa pagtaya ng Department Budget Coordination Committee. Ang salaping pumasok sa makabang ng bayan ay parehong halaga ng ginastos. Ang pamahalaan ay samantala nagkaroon ng deposit sa budget deficit, upang mas malaki ang paggasta ng pamahalaan kausap sa pondo nito. Nangunguhulugang na mas malaki ang halaga ng salapi nang lumabas kaysa pumasok. Nagkaroon ng surplus sa budget surplus. Number 2. Inikayat ng partisipasyon ng mga civil society organization at iba pang stakeholder. Ito ay tinutukoy sa participatory o bottom-up budgeting. Number 3. Ipagtanggol ng bawat ahensya ng kanilang panukalang budget sa DBM, pag-aralan ng DBM. Number 4. Ang DBM ay nag-aaralan ng isang exclusive review board ng binubuong kalihim ng DBM at mga nakataad na opisyal sa pamahalaan. Number 5. Binubuo ng DBM ang National Expenditure Program NEP bilang panuklang pambansang budget ayon sa Exclusive Review Board. Number 6. Inaharap sa panulo ng bansa ng NEP upang ilinangin. Number 7. Titupunin ng DBM ang mga
dokumenteng bubuo sa President Budget. Kabilang narito ang NEP at ito ay isusumite sa Kongreso bilang general. Ang budget ng pamahalaan. Ang budget ng bansa ay inihahanda ayon sa mga prioridad. Pamahalaan, ang pagbibigay ng serbisyo. Ang pangunahing pinaglalaan ng pamahalaan ng pondo tulad ng edukasyon, pangkalusugan, social, welfare, at iba pa. Ang pagbabudget ay maaaring ayon sa susunod. Budget ayon sa sektor. Ang budget ay nilalaan sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Budget ayon sa expenses class. Ang budget ay nakategorya ayon sa iba't ibang uri ng gastusin. Budget ayon sa mga religion. Ang budget ay pinapamahagi sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Budget ayon sa iba't ibang kagawaran ng pamahalaan. Ang budget ay nilalaan sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Alokasyon ng budget ayon sa sektor ng taong 2012. Makikita sa taas ang alokasyon ng budget para sa taong 2012. Nahahati sa bawat sektor. Pinakamalaking bagdan ang napunta sa social service na may 31.3 degrees na kapaloob. Ang gastusin para edukasyon, kalusugan at iba pa. Pumapangalawa naman ang economic service na may 21.2 degrees na tinutukoy ang gastusin, reformang agraryo, kalakalan at industriya, papaunlading agrikultura at iba pa. 19.6 degrees naman ang budget na nilalaan sa debt service na interest payment. Pang-apat, ang general public service na may 18.6 degrees para sa maayos na pagpapatakbo sa gawaing pamahalaan at 6.3 degrees ay nilalaan sa gastusin sa pagpapanatili ng kapayapaan ng mga mamayanan sa bansa o depensa. Serbisyong panlipunan 31.3. Ang pinakamalaking bahagi ng budget inilalaan sa edukasyon, pangangalagaan, pangkalusugan at iba pang programang panlipunan. Serbisyong pang-ekonomiya 24.2. Inilaan sa agrikultura, kalakalan, industriya at mga inisyatibo sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Pangkalahatan serbisyo pampubliko 18.6. Inilaan sa maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan. Pagkakautang 19.6 degrees inilalaan sa pagbabayad ng utang at interes. Depensa 6.3 degrees inilaan sa depensa at seguridad ng bansa. Paggasta ng pamahalaan ayon sa expedition program, hindi may isa sa katuparan ng pamahalaan ang napakaraming tungkulin kung walang perang gagastusin. May pagkakaloob ang programa at proyekto makakatulong sa lahat. Kailangan maayos na may pagmahagi ang gagastusin sa mahalagang aspekto na pamahalaan. Ang Expediture Program ng pamahalaan mula 2010 hanggang 2012, ang Expediture Program ay tinutukoy sa saying o pinakamataas na gastusin. Ang nasabing saying ay suportado ng mga
tinarayan, pinagkuha ng pinansyal na nahati ito sa tatlo. Ang expedition program ay plano na nagtatakda ng pinakamataas ng halaga ng gastusin ng pamahalaan para sa isang taon. Operating expenditures na nakaalang halaga para sa pagbili ng mga produkto at serbisyo upang maayos na maisagawa ang gawain pang pamahalaan. Kabilang dito ang personal service at mga maintenance. Ang other operating expenses mode sa personal service ang bayarin para sa sahod at iba pang mga komponente gaya ng mga dagdag sahod at cost of living allowance ng mga permanenteng pansamantala, kontraktual at casual na empleyado. Samantala, ang gastusin na kaugnay ng pagtatakbo ng mga ahensya at ng gobyerno gaya ng supplies, mga kagamitan, transportasyon, utilities, tubig, kuryente, kumpunihin, at iba ay nakapaloob sa MOU. Ang current expedition ay ang mga gastusin ng pamahalaan para mga pang-araw-araw na operation at serbisyo. Capital outlay, panustos para sa pagbili ng mga produkto at serbisyo ang nakapanabang. Makukuha rito ay magagamitin sa loob ng maraming taon, makadagdag sa mga asset ng gobyerno, ang mamumuhunan sa capital stock ng mga GOCCS at Servisyado. Ang capital outlay ay tumutukoy sa mga gastusin ng mga isang kumpanya para sa pagbili ng pagpapanatili o pagpapabuti ng mga pangmatagalang ari-arian. Net loan bayad ng gobyerno para sa mga utang nitong mga utang na nalikom mula sa programa na kaugnay ng mga korporasyong pagmamahari ng gobyerno. Makikita sa talahyan sa iba ang mga naging gastos ng pamahalaan mula 2010 tunong 2012. Lahat ng aspektong ay nagpapakita ng patas na paggasta na makikita rin ang mga positibong pagtugon ng pamahalaan sa mga obligasyon. Ang net loaning ay tumutukoy sa halagang ng pautang na ibinibigay ng pamahalaan sa ibang sektor tulad ng mga korporasyon o lokal na pamahalaan na hindi kasama sa regular nitong gastusin. Ang buwis ang pinakamalaking pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan ay sasabi nitong kontribusyon na kinokolekta mula sa mamamayan. Ito ay isang paraan upang makalikom ng salapi sa pagpapalakad ng mga gawaing pampamahalaan. Kung walang pagbuwis, mahihirapat ang pamahalaan na ipatupad ang distribusyon ng kita, pagpapatakbo ng ekonomiya at pagsulong sa pagsasaayos ng Ano po ang iba't ibang uri ng buwis? Revenue generation. Ito po ang mga gobyerno ay nangungolikta ng taxes para marun nila smoothly ang mga lahat-lahat. Regulatory. Ito po ang mga gobyerno ay
ginagamit nila ang taxes para mabawasan ang mga gawain sa mga kumpanya, business, at mga trabaho. Similar doon. Para mabalanse ang kanilang gawain at regular. Para magsilbing protection. Ito po yung gobyerno ay gumagamit ng tax para tulungan ang mga kumpanya na nangangailangan at suportahan para sa mga ibang bansa na sa mga competition. Tuwiran, direct. Ito po yung tax na kailangan nilang mga taong bayad sa government directly mismo. Ito nga po pala ang mga income tax. Hindi tuwiran, indirect. Ito po ay kagaya ng direct, pero hindi naman. Pero ito po yung tax na add sa mga bilihin nyo. At hindi po siya directly binabayad sa government. Para lang din po siyang online shopping, ganun. Proportional. Ito po yung mahirap, mayaman, 10% tax. Parehas po yung babayarin nila. Kahit mayaman ka man, mahirap, ayun pa rin ang babayarin nyo. Fairness, ganun. Progressive. Ito po yung mga tao, mga kumpanya na mataas ang kanilang kinikita. At mataas din ang kanilang mga taxes. At sinasigurado ng mga gobyerno na pag mataas ang kanilang kinikita, mataas din ang kanilang kinocontribute. Regressive. Pag mataas ang kinikita ng mga tao, earn a lot more money, konti lang din ang tax rate nila. In short, ang big earners ay short income rate at kaysa sa mga lower earners.